So, nandito tayo ngayon sa roadside studio. Dito lang yan sa Manggahan. Kasi meron tayong interviewin na barkada nating banda. Siyempre, banda po tayo. Ang pag-uusapan natin, usapang banda. Dito sa segment natin na Hanep Channel Live and Raw. Palakpakan natin, nandito ang bandang The Nobodies. Palakpakan tayo! Ang unang tanong ko is, ayoko tanong kailan kayo nabuhay. Bakit muna The Nobodies yung pangalan? What's behind that name? Siguro si Chef sasagot. Meron akong grupo na pangalan yun. Tapos nawala na yung grupo namin na yun. Ginamit pero hindi banda yon. Hindi banda yun. So parang a group of people na goods na ang trip nila pumorma ng medyo inclined into music na pormahan, no? Parang naka-black shirt, Metallica, gano'n, parang dark na. Sa mahirap i-explain eh. Mahirap siya i-explain. So yun, doon nag-start, and then nung nagbuo ka ng banda, in-adapt mo na lang. Na kailangan gano'n kami, The Nobodies kami, parang gano'n. Kasi parang teenage ko doon lumaki. So influence noon. Yung mga tropa ko doon. Salamat, gano'n. So yun, dagdag na tanong, may lumabas na tanong. Hindi ba kayo man lang na bakit The Nobodies yung pangalan ng banda nyo? Walang violent reaction, wala nang time para mag-isip kasi yung nung nag-start kami, si Jerd, a day before pa, gabi, tapos bukas na yung gig. Tsaka pa lang siya sumalpak sa so, okay naman. Wala nang time makapag-isip ng pangalan. Basta yun na yun. Since project ni Chef yun, go na lang sa project ni Chef. Parang gano'n. O kahit naman ako, hindi ako magtatanong kung in-invite niya ako eh. Parang okay naman. Okay naman eh. Okay naman. Goods naman eh. At saka kanya-kanyang preference kasi yung pangalan ng banda eh. Medyo brand din yung ang plan kasi dapat babayang bahista, tapos ako dapat gitarista kasi yun yung line-up. Ang totoo talaga niyan, dapat Chef and the Legals. Oo nga pala, Chef and the Legals. Kaso parang ayoko pero yung Chef and the Legals, banda mo na dati banda ko yun. Yun ang banda talaga. Na lang, binuo ni Ernesto. Ngayon, parang ayoko naman ng pangalan ko yung nakalagay doon sa band name. Hindi, okay din. Para sa akin, gusto ko, wala yung pangalan ko doon. Jerd and the Legals. Parang gano'n. Diba? Rex and the Illegals. Diba nga? Ayun, so... Yung pala yung kwento nun. Yung pala yung kwento ng pangalan. Ang iingatan nyo, yung tawagin kayong The Zumbodies. The Zumbodies. Ayan, ingatan. Okay, The Nobodies, parang nag-start, hindi kilala din. Along the way, pag inabot na yung time na pumutok na, mas maganda, no? Ironic yung astig yung... Ilang kanta na ba ninyo mostly piniplay? Pwede na ba isang album o ano? Yung mga gawa. Mga gawa na rehearse nyo na. Sa 6 na. Pero may mga kanta kami na hindi pa nilalabas. Marami na rin. Ano bang plano? Single launch muna o album launch agad? Siguro. Nang kanta, kunyari, i-upload nyo sa mga platforms, Spotify. Anong plano ng The Nobodies? Isa-isa lang muna or album agad? Single launch muna. Single muna. Parang gano'n. Sa panahon din kasi ngayon, ang nangyayari talaga, gano'n eh. Single eh. Hanggang sa mabuo. Kaysa buo. Okay. Hindi, hanggang sa mabuo. Hanggang sa mabuo. Pag nabuo na, sabay album launch. Yung strategy. Ayan, guys, yung tip to galing sa The Nobodies. Parang ang strategy nila is single launch ng kanta, and then pag kaya nang bumuo na album launch. Yes, okay yun. Ayan, di ba? Okay yun, no? Kasi parang laging may ganap. Lagi may ganap. Tapos ang point of view ko dyan, parang hindi sayang yung mga song. Kasi pag nilabas mo siya ng isang album, ang single mo doon isa lang. Sayang yung ibang song doon sa album. Hindi kagaya nung pinasikat mo lahat, paglabas sa album, kilala na lahat. Mas naluluto mas bawat isang kanta. Ang ganda, yan, magandang tip yan sa The Nobodies. Mas napopromote yung mga kanta. Oo nga pala, sa mga hindi nakakilala sa The Nobodies, ano ba mga posisyon niya sa banda? Chef, anong posisyon mo? Drummer. Ha? Drummer. Ikaw ang drummer? Okay. Yung drummer
pala ang dala. May string na? Okay. Kaya Jerd, ikaw Jerd. Bass. Drummer po. Drummer. Tapos si Rex ang 69. ang 69 po si Aldo Sorrento. Okay yan. So yun, eto na buddies, no? So, abangan nyo na lang ano mga posisyon nila. Hindi ko alam eh. Pero mas gusto ko yung posisyon ni Rex 69. Paluhot. Mali ata yung tanong ko eh. Mali yung tanong ko. Sorry guys, mali. Dapat tinanong ko pala, anong hawak nilang instrumento? At paano sila pumuposisyon doon? Yun! Mali ako. So, bahala na kayo. Hintayin nyo anong posisyon. Sa hindi nakakilala sa The Nobodies, abangan nyo anong mga favorite position nila. Ayan. Uy. Di ba? Okay, next question. Ito, laging tanong sa banda to eh. Hindi, gusto ko itanong talaga to. No offense. Sino ang madalas nalilate? Uy. Madalas hinihintay. Aamin ba? Pwede umamin, pwede umapa. Naglaga na to. Sino yung madalas? Hindi, trip lang. Sino talaga madalas mali? Tatatlo lang naman kayo. Sige na nga, aamin na nga ako. Ayun. Guys, si Kuya George yung madalas late. Busy ko kasi. Ang dami kong ginagawa. Di ba? Defensive, no? Defensive attack. Yan. At sino ang songwriter? Si Chef. Si Chef talaga. Ngayon, pag naggagawa kayo ng kanta, ito guys, tawag namin pag nagluluto ng kanta. So, paano nyo niluluto? Si Chef lang ba? O collective? Paano? Ano, Rex? Well, paano, recently, sige, George. Sige, paano nangyari? oo, si Chef. Tapos, patak-patak lang kami. Okay, si Chef, Minsan may chords na si Chef eh. more on lyrical si Chef, tapos may chord pattern progression Saka na. yung tono. Tapos yung tono, tapos lulutuin nyo na lang. Pag okay na silang dalawa, saka na ako papasok, tapos dun pa siya mag-evolve. Oo, kakaiba yun. Kakaiba rin yun. Kasi mas nauuna yung ano eh. Mostly kasi ang nauuna yung beat eh. Hindi. No? Oo. Kung kaya hindi, mauna kasi yung gitara. Tapos lagyan mo nga palo, parang gano'n. Tapos lalapatan na lang ang bass. So sa inyo, sa The Nobodies, parang huli si Jord. Nalalapat. Minsan, pagka okay na silang dalawa, tapos lalapatan ko na, biglang mag-iiba Mag-iiba na ulit. Yun. Yun naman kasi talaga yun eh. Oo, nag-e-evolve naman talaga every time na ano eh. Lalo pag nilagyan ko ng torotot yun. Mag-iiba yun. Kasi manonorotot ako ngayon eh. Ayun na, yun ang instrumento ko ngayon. Kasi, di ba tawag yun talaga naman? Torotista, di ba? Parang iba yun. Guys, iba yun. Cut! Ayun. Okay, next question. Sa anim na kantang ginawa nyo, ano yung unang naging paborito nyo? Sa anim. Anong kanta yan? Anong kanta? Title. Anong kanta? Chef, anong paborito natin? Ano ba paborito? Yung parang nung una gusto nyo yung tugtugin. Gano'n. Lagi. Yung tanong. Yung tanong. Tanong ako. Sa inyo yun. Kasi yun talaga yung una eh. Halos yun talaga. Tanong at Ayun dumali. kasi yung inilakad namin ng isang taon eh. Yung Ayun tanong. lang yung dati kasi mga nasa dalawa lang yung song namin. Oo. Pero gumigig na kami sa Manila. Ganon, dalawang song pa lang. Ang tindi nun ah! Ang tindi nun ah! Tapos hanggang Sobrang bitin. Ganon, hindi. Tapos hanggang sa nagre-reklamo na siya, sabi niya, ang dami kong setup, tas dalawa lang yung Ang dami kanta. Ganda dalawang kanta lang. Oh, yun, hindi. Yun, maganda eksena yun. So, paano nyo sinusurvive yung gig? Ano ba yung gig nyo? Production, events, ano yan? Concerts? Halo na rin. Halo-halo. Halo-halong gig na rin. Oo. Hindi, at tanong nga doon, paano nyo sinusurvive yung dalawang kanta lang? every gig. Ako, na-intriga rin ako, paano mo gagawin yung sasabay ka doon sa gig ng mga ibang banda, dalawa lang yung pondo mong alam. Di ba? Original lang. Tapos, nagko-cover ba kayo? May cover kayo sa mga gigs? Wala. Hindi kami nagko-cover. So mostly originals. Oo, yun. So hindi, naka-intriga dalawang song. So ngayon, 6 na. Pagkatapos nung tanong, ano yung sumunod? Ano yung pangalawa? Hibang. Yung hibang. Hindi. Ang pinakauna talaga namin, dumali. Tapos tanong. Dumali, tanong. Yung dumali, medyo bluesy. Yeah. Tapos Nagkaroon ng nagkaroon na kami ng intro. Nung sinama na namin. Unang gig namin. Nag-evolve na. Yung ritual. Tapos yung ritual, sound check. Wala na lang siyang kata. Yung ritual, anong klase yun? Instrumental. Instrumental. Okay, parang pang sound check lang. Pang pasarap. Pang-timpla. So, pandimpla. Pagka sumarap na, next song na. Okay. So, parang ano siya, tatlo rin halos.
Three songs in a gig, no? Kasi parang... As in, dalawa lang talaga. As in, dalawa lang talaga. Wala pa nga yung ritual. Wala pa yung ritual. Umusbong na lang yon along the way. At least naging tatlo. At least naging tatlo. So ngayon, ang Stars and the Nobodies, wala nang kakaba-kaba kasi you have a lot. 6 songs. Originals. Original. Sige. Total, nabanggit na natin yung kanta. At ito na yung pagkakataon. Ano ba yung aabangan ng mga followers natin sa The Nobodies? Ngayon, sa The Nobodies, ano ba yung pasabog nyo ngayon? Ano yun? Ano yung aabangan? So, pwede nyo sila invite kung ano man yan. Ano, Chef? Ikaw muna. Ano ba? Anong song? Anong song yan? Dumali. So, Dumali, yung song na isi-share natin sa kanila. Tapos, ano yung event? Ano yung eksena? So, bali, yun nga, launch. So, gawin natin tong gig na titingnan natin kung gaano kalaki. So parang ang tawag dyan is single launch. So yung single nyo na Dumali, ilo-launch na natin. So single launch ng Dumali plus music video ng Dumali rin. Okay, abangan natin yan. Ano to live record to, hindi to... Okay. Live recording ng kanta nyo na Dumali, single launch, live recording, and music video launch. So parang pinagsabay nyo na yung event. So kaabang-abang, no? Parang ako na-excite ako. Ano ba yung ilalabas doon? Ano ba yung video ginawa nyo? Diba? Tatalunin ba dyan yung mga Viva Max na, no? Tsaka masaya to. Ang ginamit lang namin, iPhone lang. Okay. Sana naman. Kamerang so yun. Ang galing. So yun yung abangan din natin. So paano nila ginawa yung ganong na ang gamit is kung ano lang yung meron tayo. So parang ganon. Kailan niya? Kailan? Target dates? Kailan? September 28. September 28, guys. So, abangan natin ng The Nobodies. Anong venues ang gaganapin? Sa Cool Beats Bar. So, Cool Beats Bar. Ang Cool Beats Bar ay saan matatagpuan? Manggahan. Saan yung Manggahan? General Trias, Cavite. Okay, yun. So, Cool Beats Bar, September 28. General Trias, Cavite. Single launch ng The Nobodies. Tsaka music video launch. Tapos. Ayun, doon sa gaganapin yung music video launch, saka single launch. So, may mga kasama ba kayong banda ron? Meron, nandito ang ang Anak Dalita, Amanda Page, yun, gaganda banda. Primate, yung mga kabanda niya. Dati, sa Deep Sleep, mga idol ko yun eh. Mga idol. Tapos, nandito rin ang Backslide Tropa. Okay. Isa pa, Jurassic Park. Yan. Tapos yung mga tiga Manila, si Erusa. Na-invite namin siya. Sige. Ang ganda yan. Guys, abangan nyo yun. Ang daming naka-line up na makikisig na banda, no? So, 69 proof. 69 so, hopefully, 69 Bonifacio Republic, Tropa. Bonifacio Republic, sige. So, nakaka-excite. Ang daming banda. Grabe yun. Pantera, Metallica, Ayun pala, Permosa. Guys, isa pang invitation, invite nyo sila. Pwede, invite nyo na sila. Ano yung last words nyo doon sa event nyo? Kayo na mag-invite. The Nobodies, guys. The Nobodies. Doon, tingin tayo doon. Punta kayo, promise, gagalingan namin. Masaya to. Punta kayo. Nag-ready lahat ng bandang pupunta. Solid tong gabi na to. Puntahan nyo lang. Saka siya, pre-entrance. Uy, pre-entrance, guys. Pre-entrance. Pwede magsama kahit isang buong pamilya. Sama nyo ron. Pre-entrance, walang babayaran. Kung wala kang kasama, kahit bitbitin mo lang sarili ko, punta ka. Basta pumunta ka. Kahit chinelas mo lang bitbit mo. Tapos wag mong kalimutan magdala ng t-shirt. Pwede ka magpa-print ng t-shirt sa halagang 100. Uy, pwede na yun. Event shirt siya. Pwede na yun. Maraming salamat nga pala kay Esib. Ayun. At huwag natin kalimutan, Roadside Studio. Maraming salamat dito po sa Centro. Yes! Salamat sa Roadside Studio. Dito lang yan sa General Trias, Manggahan. Ipagtanong nyo lang, madaling hanapin along the highway. Ayun, so may traditional tayo sa Hanep Channel. Pag bilang ko na 3, kaya ba natin isigaw yung Hanep? Yung gano'n, galit na Hanep. Kaya ba yan? Kaya ba? Kaya? Parang hindi kaya ng tanong balis eh. Kaya ba, pare? Kaya. Saan tayo titingin? Dito ba? Doon ba? Doon na lang. Dito, okay. In the count of 3 sabay-sabay tayo Hanep 1, 2, 3. Hanep!